Tapos na ang Qatar, Saudi Arabia at UAE sa pagdepensa. Malapit na silang umatake. Nung nakarang 4 na araw, walang makakahula nito. At ngayon, naghahanda ng tatlo para direktang atakihin ang Iran. Bukod pa rito, naglabas lang ng babala ang Pakistan na maaring magdulot ng nuclear na digmaan. Kaya, magsimula tayo sa simula. Nagsimula ito nang magkamali ng malaki ang Iran sa kanilang kalkulasyon. Gumanti sila sa mga bansa sa Gulpo na walang kaugnayan sa unang pag-atake sa Iran. Isa sa mga pag-atake ay sa residential area sa Qatar. Tingnan mo ito. Hindi ko gusto ito. Oh, Pwede ko bang makita? Huwag. Bakit ginagawa ng Iran ang mga pag-atake? Sabi nila, di nila maabot ang kontinental na Estados Unidos, kaya base ng US sa reyon ang target. Pero tingnan mo kung ano talaga ang tinatamaan nila. Mga apartment, mall, paliparan, at daungan. Hindi ito mga target militar, kundi mga target na sibilyan na sinadyang tamaan ng Iran, gaya ng makikita ninyo mamaya. at syempre, hindi natin pwedeng tamaan ang target sa teritoryo ng Estados Unidos. Kaya kailangan nating harapin ang kanilang mga base sa rehiyon at ang mga pasilidad o instalasyon na ginagamit nila sa mga bansa sa rehiyon. At kahit na magkamali ang Iran, sabihin nating sinusubukan ng Iran na tamaan ng mga base ng Amerika. Kapag nagkamali sila, nakakasama sila sa mga bansa sa Gulpo at sa kanilang mga mamamayan. Kahit pinapabagsak ng mga bansa sa Gulpo ang Iranian drones, bumabagsak pa rin ang debris sa kanilang mamamayan. Parang sinasabi ng depensa ng Iran, huwag kayong magalit sa amin. Sa Amerika, kayo magalit dahil sila ang nagsimula ng digmaan. Hindi namin inaatake ang aming mga kapatid. Sa Persian Gulf. Hindi namin inaatake ang mga kapitbahay namin, kundi mga target ng Amerika lang. At ito ay malinaw. Alam mo, ang mga Amerikano, tinatarget kami ng militar ng Estados Unidos, inaatake kami. Sa kasamaang palad para sa Iran, masama ang balik ng argumentong ito sa kanila. Ngunit bago natin talakayin ito, mahalagang tanungin, bakit ginagawa ito ng Iran? Bakit inatake ng Iran ang Oman na naging matulungin o ang Cyprus na walang kinalaman sa digmaan? Lumabas na ang sagot at paliwanag ng lahat. Ayon sa Financial Times, mismong si Ayatollah Khamenei ang bumuo ng estratehiyang ito matapos ang 12 araw na digmaan na nagdulot ng matinding pagkatalo sa Iran. Simple ang plano. Kung may bagong digmaan, ipaparamdam ang sakit sa buong gitnang silangan. Atakihin ang mga pasilidad ng enerhiya, bombahin ang mga apartment, bombahin ang mga paliparan, guluhin ang paglalakbay sa impapawid at targetin ang kahit ano at lahat ng bagay. Layunin nitong gawin magastos para sa Estados Unidos ang pagpapatuloy ng digmaan. Ayon mismo sa isang tao sa rehimen na nakausap ng Financial Times, hindi titigil ang planong ito at lalo pang titindi simula ngayon. Kita mo, may relihiyosong aspeto ang plano. Si Khamenei ang nagplano nito at patay na siya. Para sa maraming ideologo, relihiyosong personalidad si Khamenei at sinusunod nila ang kanyang plano bilang pagpupugay. Patuloy nilang igagalang ang kanyang kagustuhan hanggat posible. Kaya hindi nila itinuturing na kabiguan ng plano kahit gumagana na ito ngayon. Tinuturing nila itong pagsunod sa huling utos ng kataas-taasang pinuno at hindi madali para sa pamunuan ng Iran na pigilan ito kahit nais pa nila. Noong 12 araw na digmaan, napatumba agad ng Israel ang liderato ng Iran sa ilang oras. Kaya naantala ng 2 araw ang pagganti ng Iran dahil galing sa itaas ang lahat ng utos. Sa pagkakataong ito, naghanda ng Iran para sa ganitong sitwasyon. Ang mga unit ng militar ay malaya na ngayon at may mga nakahandang tagubilin mula kay Ayatollah Khamenei. Hindi na nila kailangan ng utos mula sa pamunuang wala na. Kinumpirma ito ng kalihim ng panlabas sa panayam sa Al Jazeera. May kalayaan ng lahat ng maliliit na unit sa IRGC at iba pang unit militar ng Iran na gumanti ng kusa. Pero may isang bagay na hindi nasahan ng Iran. Ang estratehiyang ito ay hindi lang gustong pilitin ang US umatras, kundi itinutulak din ang rehiyon na sumali sa digmaan laban sa Iran. Pakinggan mo, narito si dating General David Petraeus
na naglilinaw sa pagkakamaling ito. Ang malinaw sa tingin ko ay nagpasya ang Iran na hindi lang US ang kanilang puntirya. Hindi lang mga base ng US at target ng Israel, kundi pati na rin ang mga bansa ng Gulf Cooperation Council at iba pang mga bansa sa rehiyon, kahit na hindi nila pinayagan kaming gamitin ang kanilang mga base para sa mga operasyong ito. At sa totoo lang, sa tingin ko, malaking pagkakamali iyon sa panig ng Iran dahil ang ginawa nila ay nadamay ang ibang mga bansa sa labang ito. Sa totoo lang, naisumiwas, pero ngayon ay mapipilitang mapisangkot kahit sa pamamagitan ng pagpapadala ng eroplano. Nag-ambag sa misyon ng depensa at sa paglipas ng panahon, maaaring mag-ambag din sa misyon ng opensiba kahit na magpapatuloy ang matinding kampanya ng mga puwersa ng US at Israel. Akala ng Iran, mapipresyo nilang US sa pag-atake sa Gulpo. Pero mas napaniwala nilang mga bansa doon na banta sa kanilang pag-ira sila na dapat pigilan. Pag-isipan mo yon, bansang handang sunugin ang rehiyon para manatili sa kapangyarihan? Hindi yan ang rehimeng gusto mong kapitbahay. At isipin mo na lang kung anong mangyari kung ang isang rehime na ganyan ay magkaroon ng mga sandatang nuklear o kung makakuha sila ng mas makapangyarihang mga balistik na sandata. Yung mas malakas, mas malayo ang abot. Ito ang dahilan kaya kumikilos na ang mga bansa sa Gulpo. Sa Qatar, na dating kaalyado ng Iran noong nakaraang taon, nagbago na ang sitwasyon na yon. Bago tayo magpatuloy sa pagtalakay sa mga ganting aksyon na nakikita natin mula sa mga bansa sa Gulpo, isang mabilis na pakiusap lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Alam nyo naman, hindi pinakaligtas na option sa YouTube ang magbalita tungkol sa digmaan. Dahil may ugali ang YouTube na i-restrict ang ilan sa mga video na ganito. Malaking tulong talaga ang inyong like at subscribe sa algorithm at sa amin. Ngayon, ituloy natin sa pagganti ng Qatar. Una, pinuton ng Qatar ang diplomatikong ugnayan sa Iran, isinara ang embahada at inilikas ang tauhan. Pagkatapos, may ginawa silang hindi inaasahan ng Iran. Pakinggan niyo ito. Sa nakaraang isang oras, sinabi ng Ministry of Defense ng Qatar na pinabagsak nila ang ilang drone at missile. Pero ang pinakamahalaga, pinabagsak nila ang dalawang Su-24 na Soviet-made third-generation fighter bombers at pinabagsak nila ito habang papalapit sa himpapawid ng Qatar. At sinasabi nila na ginawa ito ng Emiri Air Force. Ipinapahiwatig nito na nagkaroon ng air-to-air combat dito at isa itong mahalagang hakbang pasulong. Iba ang pagpapakawala ng Iran ng missile at drone noon. Parang tinanggap na lang itong normal na mangyari. Pero ang magpalipad ng mga jet patungo sa isa pang soberanong estado at para gamitin ng estadong iyon ang sarili nitong Air Force, isang bansa mula sa GCC ang gumagamit ng sarili nitong militar para harapin ang mga banta ng Iran. Ito ay paglala. Magkaiba ang US at Israel na umaatake sa Iran, Iran na gumaganti at GCC na nagtatanggol sa sarili. Pero ang paggamit ng fighter jet para pabagsakin ang mga eroplanong may piloto mula Iran ay malinaw na nagpapataas ng tensyon sa militar. Sinabi ng Ministry of Defense ng Qatar kahapon na ginagamit na nila ang kanilang fighter jet para harapin ang mga banta mula sa Iran sa labas ng kanilang teritoryo sa Gulpo. Ginawa nila ito upang limitahan ang pinsalang dulot ng pagbagsak ng debris mula sa paggamit ng sistemang pandepensa ng Patriot laban sa mga banta sa mataong lugar. Ngayon, ayon sa kanila, pinabagsak na nila ang dalawang Su-24 jet mula Iran. Ang Qatari Air Force ay puro Western jets, karamihan American F-15 at may French Rafale at British aircraft din. Ayon, yung mga jet na yon ang napabagsak sa Iranian Su-24. Isang halimbawa ito kung paano dehado ang teknolohiyang Ruso sa kanluranin. Pero hindi yan ang paksa ng video na ito. Mas mahalaga dito, ipinapakita nito na handa na ngayong makipagbakbakan ng Qatar. Binabantaan ng Iran ang lahat ng pinaghirapan at itinayo ng Qatar sa loob ng mga dekada. Hindi na dapat ikagulat na handa ng lumaban ng Qatar. Ngayon, hindi lang Qatar kundi pati ibang bansa sa Gulpo, gaya ng Saudi Arabia, ang inaatake ng Iran. At maaring sumobra na sila kahapon. Kahapon, tinarget ng Iran ang Ras Tanura, ang oil refinery ng Saudi Arabia. Ito ang pinakamalaking oil refinery sa buong mundo. Araw-araw, 7% ng langis sa mundo ay dumadaan sa pasilidad na ito. Hindi tinamaan ng refinery, pero ang debris mula sa drone attack ang nagdulot ng malaking sunog. Dahil sa panganib, isinara ng Saudi Arabia ang pinakamalaking refinery sa mundo. Tumigil ang operasyon nito sani ng mga pag-atake ng Iran. Kaya hindi na magpapaka-defensive ang Saudi Arabia,
habang binabantaan ng Iran ang kanilang ekonomiya. Sabi ng kanluraning diplomat, sasali na ang Saudi Arabia, UAE at Qatar sa mga opensiba laban sa Iran sa lalong madaling panahon. Ayon sa ilang ulat, umatake na raw ang Qatar sa Iran bilang ganti sa mga pag-atake sa paliparan ng Doha, isa sa pinakabisi na paliparan sa mundo. Mahalagang tandaan na tinutulan ng punong ministro ng Qatar ang ulat. Ngunit binigyang diin niyang ginagamit ng Qatar ang karapatan nito sa depensa at pinipigilan ang pag-atake ng Iran. Ngayon, umatake man sila o hindi, malinaw na naghahanda ng mga bansang ito na umatake. Sinabi ito ng mga mapagkakatiwalaang militar at diplomatiko roon. Malapit ng pahintulutan ng Saudi Arabia ang Air Force na umatake sa Iran matapos makaranas ng matinding missile at drone attacks sa kanilang mga civilian, kabilang ang mga missile na tumatarget ngayon sa Daman, ang ikalimang pinakamalaking lungsod. Sabi nila, ang susunod na 24 na oras ay magiging matindi. May opisyal sa Gulpo na nagsabing may linya ng nalampasan. Ang pambihira dito, Harris, ay hindi sana ito nangyari kung hindi na isama ang Israel sa US Central Command sa pagtatapos ng unang administrasyon ni Trump. Ang pagsasagawa ng mga airstrike ay nanangailangan ng matinding pag-iwas sa sagupaan at koordinasyon. Dati, kasama ang Israel sa European Command dahil sa sensitibidad ng mga bansang Arabong di kumikilala rito. Nagbago ito dahil sa Abraham Accords. Walang nasawi o nasugatang US personnel ng tamaan ng 2 Iranian Shahed drone ang US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia kagabi. Ilan lang ang tao sa embahada noon. Hati ang gawin ngayon sa mga target at ang Israel ay nakatutok sa mga leader ng Iran. Tulad ng nabanggit ni Trey, nagkaroon ng pagpupulong ng mga nangungunang relihiyosong eskolar sa Qom kanina kung saan nagtipon ang mga pangunahing leader relihiyoso ng Iran upang magpasya kung sino ang papalit kay kataas-taasang pinuno Ayatollah Khamenei. Noong nakaraang 4 na araw, walang nakakaalam na mangyayari ito. Neutral ang mga estado sa Gulpo at hinaharangan ng US na gamitin ang base at himpapawid laban sa Iran. At ngayon, naghahanda na silang direktang sumali sa digmaan. Walang ibang dapat sisihin ng Iran kundi ang sarili nito. Pero sa lahat ng ito, may isang aspeto na nakakalimutan ng lahat. At isa ito sa pinakamapanganib, Pakistan. Noong nakaraang taon, pumirma ang Pakistan at Saudi Arabia ng Mutual Defense Agreement na parang NATO para sa proteksyon nuklear. Ang pag-atake sa Saudi Arabia ay tinuturing na pag-atake sa Pakistan at ganon din sa kabaliktaran. Dapat nilang ipagtanggol ang isa't isa. Pues, alam niyo ba, nagbabala ang ministro ng panlabas ng Pakistan sa Iran. Kung magpapatuloy ang pag-atake sa Saudi Arabia, isaalang-alang ang kasunduan sa mutual na depensa ng Saudi at Pakistan. At mahalagang tandaan, ang Pakistan ay isang bansang may armas nuklear, ang tanging Muslim na bansa sa mundo na may sandatang nuklear. Kung ipagpapatuloy ng Iran ang pag-atake sa Saudi, maaring maging nuklear ang digmaan na ito. Hindi gamit ang mga sandata ng Amerika, kundi gamit ang mga sandata ng Pakistan. At narito ang malupit na kabalintunan. Malaki ang populasyon ng Shia sa Pakistan, ang parehong sekta ng Islam na sinasabing pinamumunuan ng kataas-taasang pinuno ng Iran. At ngayon, makikialam na ang Pakistan laban sa Iran.